po sa ating lahat mga kalingap, kumusta? So alam naman po natin kung ano po ang nangyayari ngayon sa kalingap. May isang nga pong kamag-anak itong sa Kalingap Rob na hindi nga po siya makamove on. So sa tinagal-tagal ay nag-ingay naman po siya sa social media. So may galit nga ito sa pamilya Matubang pero alam naman po nating lahat ay hindi nga po iba ito, inanak po to ni Kuya Val sa kasal ata nila ng kanyang asawa, at pinaprioritize nga po ito noon ni Kalingap Rob, si Boy Mukbang, 'di ba? Kasagsagan ni Nanay Mylene itong si Boy Mukbang, at doon nga po siya nabatikos sa pag-welcome ni Kuya Val sa mga reactor po niya at saka sa mga nakalaban ni Kuya Val sa ang tawag to? Rebuttal. Tama ba 'yun? Tama ba 'yung sinabi ko kay Commander Churva, 'di ba? Na kahit na anong ginawa nila kay Kuya Val noon ay winelcome pa rin po ni Kuya Val itong si Commander, 'di ba? So doon po siya nagsalita. Alam naman po natin, sila Kuya Val ay gusto lamang pong makitulong at peace of mind, bati-bati. Ayun, nagsalita nang hindi ka nais-nais at napagsabihan ni Kalingap Rob at yun, umalis. Gusto niya pong magsulok. Ngayon, ano pong nangyari na naman ngayon, Hindi nga po ito ibang tao, kamag-anak, kadugo, pero sila pa yung nagbibigay issue, so maawa naman po kayo at sana mahiya naman po kayo, sa tiyahin mo na itong si Ate Edna Vlogs. Kahit isipin mo na lang si Ate Edna Vlogs kung ano yung mararamdaman niya na pamangkin ka niya na ginaganyan mo ang iyong pinsan. Yun yung isipin mo, hindi yung dada ka ng dada sa social media at kahit ano na lang ay ibinabato mo sa pamilyang Matubang, ganon. So nasubaybayan ko po to si Jose, si Boy Mukbang yan siya, kahit ano yung kinakain po niya, siya nga yung nag-refer kay Tatay Ruel, 'di ba? Ruel, yung taga Surigao, 'di ba? Kung natatandaan niyo. So panoorin muna natin. Brother, so wag mong sabi ang sinungaling ako, wag mong sabi kasi di ako sinungaling. Kaya kung wala kang mairebat, wag yung sinungaling yan. Hindi na po valid yung na yan, nasasabihan mo kung sinungaling. Kasi unang-una ayaw ko rin sa sinungaling. Mas pipiliin ko pang tanggapin ang pagkakamali ko kaysa magsinungaling ako sa hindi ko ginawa. Kaya yun, ang dami kong kumbaga adjustment na ginawa para siyempre matulungan siya, para kasi may baby po, may anak, kaya ayun, yun nga, halos magselo sila. Tingnan mo, si Kalingap, si Supermac, di ko pa po napapabahayan. Ngayon ko pa lang siya papabahayan. Pero ikaw, simula pa lang, ang dami ko ng kumbaga advantage o benepisyo na binigay sa'yo. Pero bandang huli, ganito lang palang gagawin mo. Okay na, tahimik na sana wala na Ito pa yung kapatid mo, may utang pa sa akin, ngayon hindi ko na siningil. 50,000 naghiram ka sa akin para pang start ng negosyo ng kapatid mo. Pero nagbayad, siguro nasa 10K, 15K pa lang nababayad. Sabi ko magbayad kung kailan niya makakabayad. Pero ngayon nalugi negosyo, okay na, kinalimutan ko na, okay na yun. Tulong ko na lang yun. Ayan. So, yun po, story time po ito. At, ayan, sigurado po sabihin niyan sinungaling na naman ako. Kahit tanungin niyo po yung mga kasama ko, lalo yung mga nauna, sila David, ayan, sila Edu, ay sila hindi pa masyado. Wala pa si Danos. Kuya Jason, kilala po yan. Ayan pa, sa pagbablog, ikaw yung, sunod kay Kuya Jason, ikaw yung pangalawang talagang may mga rin kumbaga, may advantage kumpara kay na Edu, David, sinasamahan ka pa ni Edu tuwing minsan inayang pa kitang mag-live habang nagta-travel tayo ay mag-vlog. Yan, inayang kita mag-vlog. Kasi mag-vlog ka para may
kitain ka dyan. Yan. Ako po, ganun lang po ako. Ganun po kasi akong leader. Sabi ko, hinahayaan ko lang. Pero pag yung feeling ko may mali na, saka po ako nasabi. Pero hanggat maaari, nasabi ko, sige, okay yan. Inaano ko, kinoconsider ko po yun kasi inisip ko yung pangangailangan. Kaya yun, sayang po talaga ang dami nito ni Brother Roseng supporters noon. 80,000 na mukbang lang po siya, makain mukbang. Sinasamahan siya ni Edo. Si Edo, mabait si Edo. Kahit pauwi na si Eds, masabi siya, Eds, samahan mo na ako, mamukbang tayo. Wala yan. Sasamahan siya ni Eds. Wala yung kapalit, wala yung bayad. Ano? Minsan si David kasama niya. Minsan nga ako nakasama niya rin sa mukbang niya. Yun po, kaya naisip ko, saan ako nagkulang dito sa taong to? Kaya nagkagulo dahil sa pagkakamali niya rin. Ano? Ito pa, bago siya umalis, may suggestion ako sa kanya. Sabi ko, Brother Jose, huwag kang umalis, mag-scouter ka na lang sa akin. Kung gusto mo na solo ka. Ayan po, siguro di pa po ito alam nung iba, o di ko pa ito nasasabi. Sabi ko, Brother Jose, mag-scouter ka na lang sa akin kasi mababash ka niyan. Pag nag-solo ka, ang daming basher nun. Nababash na ako noon, nung time na yun, di pa naman siya totally umaalis. Nababash na ako noon, ang dami ng basher. Pero kung inisip ko pa rin yung namin yung samahan namin. Sabi ko, huwag kang umalis, mag-scouter ka na lang kung gusto mo mag-solo para may time ka sa pamilya mo. Pero ito yung sinabi niya, no? Nabanggit sa akin na niya napanood niya. Ang sabi daw, parang binabaan ko daw yung ranggo kung gagawin siyang scouter. Bira, kailan nagkaroon ng ranggo dito sa, Walang ranking. Walang ranking dito sa Kalingap. Tulong-tulong, sama-sama. Yun po, halos lahat po ng binigay ko sa kanya ng ikabubuting option na desisyon sa kanya. Pero hindi, yun po kasi, matigas po kasi ng ulo. Hindi niya ako sinunod. Yun po ang problema sa kanya, matigas po talaga ang ulo. As in po. Kaya nung una po talaga, nung bago ko tanggapin, nagdadalawang isip na rin talaga ako nun. Kung ano yun ko. Pero siyempre si Mama, inaanak din niya ni Papa eh. Second cousin ko, inaanak ni Papa. Siyempre, andyan na eh, tinanggap. Pumunta na siya, kinuha ko na rin. Kinuha ko na rin po, wala nang magagawa. Pero hindi siya yung, ako talaga yung nag-invite, kagaya kay Ian, kay Edo. Ako talaga yung nagsabi na, punta ka dito. Ayan. Pero nung una, wala po talaga masabi kay Brother Jose. Masipag man po talaga, pero di ko lang alam kung bakit nagkaganon, Sabi pa niya, hindi siya padadala sa sponsor. Yun ang sabi niya, hindi ako padadala dyan sa sponsor. Kasi ang sponsor,